Yung mga nag-recant kasi pwede sila at mukhang may demanda na nga sa kanila na perjury. Yan ang magiging problema nila. Seguridad ng kanilang mga pamilya ang pangunahing dahilan daw ng pagbawi ng testimonya nung 4 na dating miyembro ng Brave 18 na Marines. Ito ay giniit ng kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod. Sinabi rin niyang makakatanggap umano sila ng impormasyon tungkol sa mga di umanong alok na suhol sa ilang dating sundalo kapalit ng kanilang pananahimik. Alamin natin sa ulat ni Paul Montibon. 4 na sa 18 ex-Marines ang kumpirmadong bumaliktad at binawi ang aligasyon ng maleta deliveries sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Ayon sa kampo ng 14 na natitirang miyembro ng nooy Brave 18, may mga pagtatangkang impluwensyahan ang ilan sa kanila. Sa gitna na rin ito ng isinasagawang investigasyon sa flood control scandal. Ayon kay Attorney Levito Baligod, nakatanggap sila ng impormasyon na may mga nag-aalok ng suhol sa mga dating sundalo kapalit ng pagbawi ng kanilang mga naunang testimonya. Anya, may ilan na rin umanong umamin na natukso silang tanggapin ang alok na pera. Matagal na yan na sinusuhulan sila para bumaliktad. Katulad nung naipakita ko kanina sa inyo, meron nga isang nag-text na sinasabi, pasensya ka na sir dahil sa ating nararanasan na tentasyon. No? At maraming mga personal na rason. Ang isa dyan yung pamilya. Kasi alam nyo yung mga forces of the government, pinupuntahan pati kamag-anak nila, asawa, pamilya, kapitbahay, no? So iba-iba yung pumupunta sa kanila. Nang tanungin naman kung posibleng may mga pamilya rin ng ibang dating sundalo na nakatatanggap ng alok na suhol kapalit ng kanilang pananahimik. Hindi ko masasabi kasi wala naman ako. Ang masasabi ko lang ay nasabi nila sa akin na merong offer sa akin. Hindi nila kinonfirm kung tinanggap. Basta nagsabi sila sa akin at nakaalam, no? Samantala, mariing pinabulaanan ni Baligod ang aligasyong siya ang nag-alok ng malalaking halaga sa mga dating Marines kapalit ng testimonya laban sa mga personalidad na iniuugnay sa umano'y malawakang korupsyon sa bansa. Ito na sa kanila yung advice ko mula nung nagpapaalam sila na pagbibigyan nila yung kabila. No? At naintindihan ko yung sitwasyon nila. Pero huwag nilang sabihin na pinagkakakitaan ko sila or meron kaming scam na gustong isagawa kaya ginawa nila itong affidavit or na pinilit o tinakot sila or pinulisahan ko sila ng limpak-limpak na salapi. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNA News. Yan nga, Attorney Sal. Nung Biyernes po nangyari yan dahil 4 nga sa 18 mga dating sundalo or tong tinatawag na Brave 18 ay nag-recant nga ng kanilang testimonya, Attorney Sal. Ano pong masasabi nyo dito sa pangyayaring ito, Attorney Sal, at anong maging implikasyon nito sa kanilang pag-recant ng mga miyembro ng Brave 18? Ang delikado yung mga nag-recant kasi pwede sila at mukhang may demanda na nga sa kanila na perjury. Yan ang magiging problema nila. At kung totoo man na tumanggap sila ng pera, makukulong naman sila. Saka hindi na paniniwalaan yung kanyang recantation. Kasi kailangan ang recantation para paniwalaan mo na napilitan ka lang gumawa ng iyong salaysay sa unang pagkakataon. Dahil ikaw ay tinakot, ibrinay, o pinagtatangkaan ang iyong buhay. Maliban doon, pag ikaw'y nag-recant at di mo mapatunayan yun, na nagpuwersa ka lang magsalita ng kasinungalingan ng umpisa, akala, paniniwalaan yung una mong sinabi at makukulong ka pa. Kaya yung mga marino, mag-isip-isip kayo. Kung ano yung totoo, yun na lang panindigan nyo. Ito naman si Balix. Si Balikon mo, mahina yata ang pag-handle mo. Parang napapasama ang the way you're handling your clients. Ayan.
Pero samantala, Attorney Sal, posibleng maharap naman din sa, yun nga, sa sinabi niyo po, mabibigat na kaso ang 4 na dating miyembro ng Brave 18 matapos nga bawiin yung kanilang naunang testimonya sa isinagawang investigasyon nitong sa flood control scandal, ang korupsyon. Ito ay ang pahayag din ni Ombudsman Boying Remulla na nagsabi ring may hinala siyang may kampong nakinabang sa naturang recant. Magbabalik si Paul Montibon sa balita. Nagbabala si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na maaring sampahan ng kaso ang 4 na dating Marines dahil sa kanilang pagbaliktad sa mga naunang salaysay, lalo na kung mapapatunayang may pagtatangkang pagtakpan ang katotohanan sa isinasagawang investigasyon. They'll be charged. They'll be charged. To be part of the, as part of the, we will do it as part of the accused. It's natural. It's natural. Kasi nga, kaya hindi sila charge. Kasi nga, tumitistigo sila. Pag hindi sila tumitistigo, di charge namin sila. Co-accused na sila. Oo, magiging co-accused sila. Meron silang In what particular accessories. reason? Accessories after the fact. Covering up. Pinagtatakpan nila. Oo. Ano? Diba? Kung ano ang nagpalit sa kanilang isipan, kayo na mag-usga. Alam naman ako magsabi kung ano nangyari dyan. Sinabi rin ni Remulla na pinaghihinalaan niyang ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez ang posibleng nakinabang sa pag-recant ng 4 na dating sundalo. Gayunman, wala siyang inilahad na ebidensyang sumusuporta sa naturang hinala sa kanyang pahayag. It's to our advantage. Makikita mo talaga how desperate that camp is to take away the witnesses against them because we have built a solid case already. Yes. Taking away the witnesses? The camp of the accused. The camp of the accused. You know what we're talking about? The camp of former Speaker Romualdez, his lawyers, his strategists, his advisors, yung mga tumutulong sa kanya, kasama na yan. I wish I could give the other names, but wag muna. Saka na natin sabihin yung mga ibang pangalan. Oh, what you're trying to do. Yeah. You're desperate. Siyempre, siyempre. Sino pa? Sino pa ba ibang nakikinabang sa pagdadrikantya? Matatandaan kabilang sila dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Saldico sa mga personalidad na pinangalanan sa mga naunang testimonya ng ilang miyembro ng Brave 18 Marines, kaugnay ng umunoy malawakang katiwalian at umunoy paghatid ng mga maletang naglalaman ng salapi. Sa panig naman ni dating House Speaker Martin Romualdez, mariin niyang itinanggi ang mga paratang at iginiit na wala umanong ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa umunoy flood control anomalies. Sinabi rin ng kanyang kampo na handa siyang harapin ang anumang reklamong isasampa sa tamang proseso ng batas. Ang mga aligasyong ito ay nanatiling bahagi ng nagpapatuloy na investigasyon at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News. Ayan, Attorney Sal. Ano pong masasabi ninyo ngayong pinaghihinalaan ng Ombudsman itong kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na nasa likod ng nangyaring recantation? Sa totoo lang, hindi mo talaga ma-decipher ngayon kung totoo yung sinasabi niya o parang pareho lang sila naglalaro. Hindi mo alam kung gawa-gawa lang nila yan, papailan, pero yung kaso mahina para ma-dismiss. Hindi mo na alam eh. Talagang itong gagaling nitong mga taong itong gumawa ng mga plano, mga estratehiya. Kasi alam naman natin na talagang totoo. Totoo kasi tinuturo mismo ng mga nag-participate. Yung scam dyan sa DPWH, sa kanilang mga pahayag, talagang totoong merong korupsyon, totoong maraming tumanggap. Pakinggan mo si Saltico, tinuturo niya, pati ang presidente ng bansa, kasama si Martin. Tanungin mo yung mga resource persons sa DPWH, tinuturo din sila. Itong mga marino, ganon din. Pero bakit hanggang ngayon hindi maisulong yung demanda sa lahat ng mga tinuturo? At ngayon naman ang tinidemanda mo, nagbabaliktaran. Parang, parang sabwatan ng lahat para makatakas sa pananagutan ng paglakaw ng pera ng bayan. Actually, Attorney Sal, marami talaga naguguluhan dahil nga doon sa ginawang recantation, meron pa nga ibang nagsasabi na baka
ano lang din, yun nga, palabas nga lang din yung nangyayari ngayon.